Noong November 29, 2020, isang malalim na katahimikan ang bumalot sa mundo ng musikang Pilipino. Napakabigat ng katahimikan na ito, halos mahawakan, na para bang ang buong bansa ay huminto para magdalamhati. Ang mga radyo, na dati puno ng pamilyar na kanta, ay tila napipi. Para sa marami, parang may nawalang bahagi ng kanilang sariling kwento, nag-iwan ng kawalan na hindi kayang punan ng mga salita. Ngunit bago siya naging jukebox idol, si April Magloyuan Regino ay pinanganak noong Abril 9, 1961 sa Marikina bilang ika-4 sa 8 anak nina Tomas at Lucena. Lumaki siya sa tabi ng Riles sa Caloocan kung saan ang simpleng pamumuhay ay puno ng pagsubok at pag-asa. Bata pa lang, natutunan na niyang tumulong sa kanyang mga magulang sa pagtitinda ng kakanin upang makatulong sa pang-araw-araw na gastusin ng pamilya. Sa edad na 10, nagsimula na siyang sumali sa mga amateur singing contest sa kanilang lugar, isang batang puno ng pangarap at determinasyon. Dahil sa hirap ng buhay, tumigil siya sa pag-aaral pagkatapos ng ika-6 na baitang upang mag-focus sa pagkanta at makatulong sa pamilya. Ang kanyang talento at tiyaga ay nagbukas ng mga oportunidad, at sa edad na 88, naging singer siya sa Japan, isang malaking hakbang para sa isang batang lumaki sa tabi ng Riles. Si April Boy Regino, ang jukebox idol, ay pumanaw sa edad na 59. Ang kanyang pagpanaw ay naghudyat ng pagtatapos ng isang panahon para sa milyon-milyong lumaki sa kanyang mga awiting puno ng damdamin at nakakahawang ngiti. Higit pa siya sa isang mang-awit, siya ay simbolo ng pag-asa, katatagan at ng walang kupas na diwa ng mga Pilipino. Ang kanyang signature na sombrero at mainit na presensya ay naging mga icon sa kanilang sarili, agad na nakikilala sa iba't ibang henerasyon. Ang balita na ibinahagi ng kanyang kapatid na si Vingo ay ikinagulat ng buong bansa na nakasaksi sa kanyang pakikipaglaban sa cancer at paggabulag ng may matibay na pananampalataya. Hindi kailanman itinago ang mga pagsubok ni April Boy. Hinarap niya ang bawat hamon ng may tapang na nagbigay inspirasyon sa maraming tagahanga. Ang kanyang paglalakbay ay patunay ng pagtitiyaga at ang kanyang pagiging bukas tungkol sa kanyang mga sakit ay lalong nagpatindi sa damdamin ng kanyang musika. Nang dumating ang anunsyo, tila hindi totoo. Paano nawala ang isang taong napakatibay, napakamahal? Naiwan ng mga tagahanga na may mga tatanong, paano nawala ng biglaan ng isang taong napakaraming nalampasan? Agad at napakalaki ang pagbuhos ng kalungkutan. Sa buong bansa, nagkaroon ng mga vigil, nagsindi ng kandila, at bumulong ng mga dasal para sa taong ang mga kanta ay naging soundtrack ng napakaraming buhay. Puno ang social media ng mga pagpupugay, alaala at mensahe ng pagmamahal habang sinusubukan ng mga tao na intindihin ang pagkawala. Kakaunti ang detalye, napakalaki ang kalungkutan, at ang katahimikan mula sa kanyang pamilya ay lalong nagpalalim sa misteryo. Nagsimulang kumalat ang mga chismis at haka-haka, ngunit nanatiling mailap ang katotohanan. Sa kawalan ng mga sagot, kumapit ang mga tao sa mga alaala ng mga concert na dinaluhan, mga kantang inawit sa karaoke, at mga sandali kung saan ang musika ni April Boy ay nagbigay ginhawa sa mahihirap na panahon. Ang katahimikan mula sa mga pinakamalapit sa kanya ay parehong naintindihan at nakakasakit ng puso na nag-iwan sa mga tagahanga na magdalamhati sa kanilang sariling paraan. Si April Boy ay higit pa sa isang mang-awit. Siya ang boses ng pangkaraniwang Pilipino. Ang kanyang mga kanta ay sumasalamin sa kanilang mga pag-asa at kalungkutan. Ang kanyang musika ay pinapatugtog sa mga kasal, kaarawan at maging sa mga sandali ng kalungkutan na bumubuo ng bahagi ng pang-araw-araw na buhay. Umawit siya tungkol sa pag-ibig, pagkawala at mga pangarap na kumukuha ng mga kagalakan at paghihirap ng mga ordinaryong tao. Para sa marami, ang kanyang mga kanta ay pinagmula ng lakas, isang paalala na hindi sila nag-iisa sa kanilang paglalakbay. Sa kanyang pagpanaw, ang huling nota ay kawalan ng katiyakan, isang alamat ang nawala na nag-iwan sa isang bansa na naghahanap ng mga sagot. Ngunit kahit sa katahimikan, nananatili ang kanyang pamana. Ang musikang iniwan niya ay patuloy na nagbibigay ginhawa, inspirasyon at nagkakaisa sa mga tao mula sa lahat ng antas ng buhay. Habang sumusulong ang mundo, ang alaala ni April Boy Regino ay nananatili, isang banayad na echo sa puso ng mga nagmamahal sa kanya at isang paalala na ang ilang boses ay hindi kailanman tuluyang napipipi. Bago pa siya sumikat, siya si Dennis Regino Magloyuan Magdaraug, isang nangangarap mula sa simpleng simula. Ipinanganak sa gitna ng Pilipinas, lumaki si Dennis na napapalibutan ng simpleng kasiyahan
at pang-araw-araw na pagsubok ng buhay sa probinsya. Ang kanyang pamilya, kahit hindi mayaman, ay sagana sa pagmamahal at suporta, nagtanim sa kanya ng mga halaga ng tiyaga at pag-asa. Kahit bata pa, hilig na ni Dennis ang musika, madalas siyang kumakanta kasabay ng radyo o nagtatanghal para sa mga kapitbahay tuwing may pagtitipon sa lugar. Ang mga maagang karanasang ito ang nagtanim ng binhi ng isang pangarap na tila imposible para sa isang batang taga-probinsya. Habang lumalaki siya, napagtanto ni Dennis na para maabot ang kanyang mga pangarap, kailangan niyang iwanan ang lahat ng pamilyar sa kanya. Na may dala lamang na maleta at pusong puno ng ambisyon, sumakay siya sa isang bus ng probinsya patungong Maynila. Ang siyudad ay ibang-iba sa kanyang bayan, magulo, maingay at puno ng pagkakataon. Hinarap ni Dennis ang maraming hamon, paghahanap ng trabaho, paggawa ng koneksyon, at simpleng pamumuhay sa isang lugar kung saan isa lamang siya sa maraming tao. Ngunit ang kanyang likas na talento at walang humpay na ambisyon ang nagtulak sa kanya na magpatuloy, determinado siyang mag-iwan ng marka. Noong 1993, bumalik si Dennis sa Pilipinas mula sa Amerika at kasama ang kanyang mga kapatid na sina Vingo at Jimmy. Binuo nila ang grupong April Boys. Sa kanilang debut song na Sana'y Laging Magkapiling, agad silang sumikat at naging paborito ng masa. Ang kanilang musika ay nagbigay ng bagong tunog sa OPM at ang kanilang mga kanta ay naging bahagi ng buhay ng maraming Pilipino. Ang musika ay hindi kailanman isang solong paglalakbay para kay Dennis. Ang kanyang mga kapatid, sina Vingo at Jimmy, ay kasama niya sa kanyang hilig at sumama sa kanyang paglalakbay. Sama-sama silang bumuo ng isang bandang pampamilya, nagsasanay hanggang gabi at nagtutulungan sa bawat pagsubok at maliit na tagumpay. Ang kanilang pagkakaisa ay hindi matitinag at ang kanilang pagmamahalan sa musika ang humubog sa tunog at kaluluwa ng maagang karera ni April Boy. Kasama ang kanyang mga kapatid at kaibigan, bumuo si Dennis ng pundasyon ng tiwala at pagtutulungan. Ipinagdiwang nila ang bawat tagumpay, gaano man kaliit, at nagtulungan sa mga pinakamahirap na panahon. Ang pakiramdam ng pagkakaisa at pagkakaibigan na ito ang naging gulugod ng kanyang tagumpay, nagbibigay sa kanya ng lakas upang harapin ang hindi maiwasang pagtaas at pagbaba ng industriya ng musika. Noong 1995, nagdesisyon si Regino na iwan ang grupo upang mag-solo. Ang desisyong ito ay nagdulot ng tampuhan sa pagitan ng magkakapatid. Sa isang panayam kay Jessica Soho noong 2015, inamin ni Regino na ang kanilang tampuhan ay dahil sa mga hindi pagkakaintindihan at personal na issue. Ngunit sa kabila ng lahat, nagkasundo rin sila at muling nagkaisa bilang pamilya. Habang naglalaho si Dennis sa likuran, buong tapang na humakbang si April Boy Regino sa spotlight. Sa bawat pagtatanghal, nagdala siya ng pag-asa at kagalakan sa kanyang mga manunood. Handang baguhin ang OPM magpakailanman at mag-iwan ng hindi mabubura na marka sa kasaysayan ng musikang Pilipino. Ang sikat na baseball cap ni April Boy ay higit pa sa estilo. Ito ang kanyang pagkakakilanlan. Kasama ang kanyang mga kapatid, binuo niya ang April Boys na bumihag sa bansa sa pamamagitan ng taos-pusong pagkakaisa at mga liriko na madaling maiugnay. Ang kanilang musika, isang halo ng pop at ballad, ay lubos na umantig sa mga pamilyang Pilipino. Ngunit noong 1995, nagdesisyon si April Boy Regino na mag-solo at inilabas niya ang kanyang unang album na Umiiyak ang Puso sa ilalim ng Ivory Music. Ang album na ito ay naging triple platinum, patunay ng kanyang tagumpay bilang solo artist. Ang kantang Umiiyak ang Puso ay nagwagi rin ng Best Country Ballad Recording sa Awit Awards, na lalo pang nagpatibay sa kanyang pangalan sa industriya ng OPM. Nang kumanta si April Boy, nakinig ang buong bansa. Ang mga kanta niya, Paano ang Puso Ko, Umiiyak ang Puso, Di Ko Kayang Tanggapin, ay naging paborito ng mga sawi. Ang mga madamdamin niyang kanta ay narinig sa radyo, sa mga karaoke bar, at maging sa mga bus, kaya nakakonekta siya sa milyon-milyong tao. Ang kanyang mga album ay naging multi-platinum, napuno ang mga concert hall, at ang kanyang kakaibang estilo ay naging tatak niya. Sabi ng mga kritiko ay masyado raw itong madamdamin, pero ang mga tagahanga ay nakahanap ng ginhawa sa kanyang pagiging totoo. Binigyan niya ng boses ang mga hindi masabi na sakit, ginagawa ang bawat kanta na isang paraan para mailabas ang nararamdaman. Sa kabila ng tagumpay sa Pilipinas, nagdesisyon si April Boy na lumipat sa United States.
Doon, naging mahalagang entertainer siya sa Filipino-American community. Patuloy na nagbibigay saya at inspirasyon sa mga kababayan sa ibang bansa. Naging contract artist din siya ng Viva Records na nagbigay daan para may pagpatuloy niya ang kanyang karera at maabot ang mas maraming tagahanga. Ang kanyang pamana ay nananatili, ang kanyang mga kanta ay paborito pa rin sa karaoke, at ang kanyang boses ay mananatiling bahagi ng kulturang Pilipino saan mang panig ng mundo. Sa kasagsagan ng kanyang karera, habang ang kanyang mga kanta ay umaalingaw-ngaw sa bawat tahanang Pilipino, at ang kanyang signature cap ay naging simbolo ng pag-asa para sa marami, si April Boy Regino ay biglang naharap sa mga pagsubok na walang entablado ang makapaghanda sa kanya. Isa sa mga pinakatumatak na awitin niya ay ang pag-cover ng kantang Itoshi no Eli, na mas kilala sa Pilipinas bilang Honey My Love So Sweet, na lalo pang nagpatibay sa kanyang pangalan sa industriya. Ngunit kahit ang kasikatan ay hindi sapat na panangga laban sa malupit na katotohanan ng buhay. Sa isang mapait na pagkakataon, natagpuan niya ang kanyang sarili na lumalaban hindi lang sa isa, kundi sa dalawang laban na nagbabago sa kanyang buhay. Una, ang diagnosis ng prostate cancer, at pagkatapos, ang walang tigil na kapit ng diabetes. Ito ay mga pakikibaka na sumubok hindi lang sa kanyang katawan, kundi pati na rin sa kanyang espiritu at pananampalataya. Na-diagnose noong 2009, pinili ni April Boy na harapin ang cancer hindi ng tahimik, kundi sa harap ng publiko. Buong tapang niyang ibinahagi ang kanyang paglalakbay sa kanyang mga tagahanga, binuksan ang tungkol sa sakit, takot, at kawalan ng katiyakan na kasama ng bawat pagbisita sa ospital at bawat paggamot. Sa pamamagitan ng mga panayam at taos-pusong mensahe, nagsalita siya tungkol sa kanyang matibay na pananampalataya sa Diyos at ang lakas na nakuha niya mula sa pagmamahal ng kanyang mga taga-suporta. Ang kanyang pagiging bukas ay nagbigay inspirasyon sa marami pang iba na lumalaban sa kanilang sariling mga laban. Ipinakita sa kanila na kahit ang kanilang mga idolo ay hindi immune sa pagdurusa, ngunit makakahanap pa rin ng pag-asa sa pinakamadilim na panahon. Noong 2015, matapos ang maraming taon ng matinding paggamot at panalangin, inihayag ni April Boy sa mundo na siya ay malaya na sa cancer. Ang balita ay nagdulot ng kaginhawaan at pagdiriwang, hindi lang para sa kanya at sa kanyang pamilya, kundi para sa buong bansa na sumubaybay sa kanyang paglalakbay. Sa bagong pag-asa, muling bumalik si April Boy sa mundo ng musika, pumirma ng kontrata sa GMA Music, at sabik na ibahagi muli ang kanyang boses sa kanyang mga tagahanga. Ito ay isang matagumpay na pagbabalik, isang patunay ng kanyang katatagan at ang kapangyarihan ng pag-asa. Ngunit habang binabawi niya ang kanyang buhay at karera, isa pang hamon ang lumitaw. Ang diabetes, isang kondisyon na tahimik niyang nilalabanan, ay nagsimulang magdulot ng matinding pinsala sa kanyang kalusugan. Inatake ng sakit ang kanyang paningin na humantong sa diabetic retinopathy, isang komplikasyon na nagbabantang agawin ang kanyang paningin ng tuluyan. Ang taong dating nagpapailaw sa bawat entablado sa kanyang presensya ay naharap ngayon sa nakakatakot na posibilidad ng kadiliman. Ang kanyang mundo ay unti-unting naglalaho sa harap ng kanyang mga mata. Sa mga sandaling ito ng kahinaan, ang kanyang pamilya ang naging gabay niya. Sila ay nanatili sa tabi niya sa bawat pagsubok, nagbibigay ng ginhawa, lakas, at walang pasubaling pagmamahal. Si April Boy, na laging pinagmumulan ng inspirasyon para sa iba, ay umasa ngayon sa kanyang mga mahal sa buhay para sa suporta. Natutunan na ang tunay na tapang ay minsan nangangahulugan ng pagtanggap ng tulong at paghahanap ng pag-asa sa init ng mga pinakamalapit sa iyo. Sa kabila ng walang tigil na kalikasan ng kanyang mga sakit, hindi nang hina ang katatagan ni April Boy. Patuloy siyang nagbigay inspirasyon sa mga tagahanga at kapwa na kaligtas, bukas na nagsasalita tungkol sa kanyang mga pakikibaka at hinihikayat ang iba na patuloy na lumaban, gaano man kahirap ang paglalakbay. Ang kanyang kwento ay naging simbolo ng pag-asa, isang paalala na kahit sa harap ng matinding pagsubok, ang espiritu ng tao ay maaring magtiis at magtagumpay. Kahit na unti-unti niyang nawawala ang kanyang paningin, tumanggi si April Boy na hayaang tukuyin ng sakit kung sino siya. Natuto siyang umangkop, nakahanap ng mabagong paraan upang kumonekta sa kanyang musika, sa kanyang mga tagahanga, at sa mundo sa paligid niya. Ang kanyang determinasyon na patuloy na sumulong, na patuloy na kumanta at magbigay inspirasyon,
ay nagpakita sa lahat na ang tunay na kadakilaan ay hindi nakasalalay sa kung ano ang nakikita natin, kundi sa kung ano ang kaya nating pagtagumpayan. Sa huli, ang mga laban ni April Boy sa labas ng entablado ay naging kasing alamat ng kanyang musika. Ang kanyang tapang, kahinaan at matibay na pag-asa ay nagiwan ng isang pamana na patuloy na nagbibigay inspirasyon na nagpapaalala sa ating lahat na ang pinakamalaking tagumpay ay madalas na nakakamit malayo sa spotlight. Sa kabila ng mga pagsubok, naging matatag ang buhay pamilya ni April Boy Regino. Ang kanyang asawang si Madeline Regino ang naging sandigan niya sa bawat yugto ng buhay. Si Madeline ang katuwang niya sa hirap at ginhawa. Laging nariyan upang alalayan siya, lalo na noong humina ang kanyang paningin. Ang kanilang mga anak na sina JC at Charm ay naging inspirasyon at lakas ni April Boy. Si JC, ang panganay na anak, ay sumunod sa yapak ng ama bilang singer at composer. Ipinagpapatuloy ang musika at pangarap ng kanilang pamilya. Sa kabila ng mga pagsubok, nanatiling buo at masaya ang kanilang pamilya. Pinapatunayan na ang pagmamahalan at suporta ng pamilya ang tunay na yaman sa buhay. Ang pagpanaw ni April Boy ang nagbuklod sa bansa sa kalungkutan. Sunod-sunod ang pagbuhos ng mga pagpupugay na puno ng kanyang mga kanta ang himpapawid at ang kanyang pamilya ay nagdalamhati ng pribado. Sumunod ang pagkalito, kanser ba ito, diabetes o iba pa. Magkasalungat ang mga unang ulat sa kanyang pampublikong salaysay na nagdulot ng haka-haka. Opisyal, ang kanyang pagkamatay ay dahil sa matinding pagpalya ng paghinga at malalang sakit sa bato mula sa diabetes. Ang kawalan ng malinaw na sagot ay nagiwan sa mga tagahanga na buuin ang kanyang mga huling araw. Sa kabila ng lahat, hindi rin nalimutan ng marami ang isang mahalagang bahagi ng kanyang buhay. Noong Marso 2011, formal na tinanggap ni April Boy Regino ang kanyang oath bilang mamamayan ng Estados Unidos, isang bagong yugto na nagbigay ng pag-asa sa kanyang pamilya. Nagdalamhati ang bansa hindi lang sa tao, kundi pati na rin sa misteryong nanatili matapos ang kanyang pagpanaw. Dahil walang malinaw na detalye, lumitaw ang samut-saring haka-haka tungkol sa naging sanhi ng pagpanaw ni April Boy Regino, isang idolong minahal hindi lang dahil sa kanyang musika, kundi pati na rin sa kanyang kwento ng tagumpay at sakripisyo para sa pamilya. Marami ang nagsabi na ito ay dulot ng matagal niyang pakikipaglaban sa diabetes at mga komplikasyon nito, lalo na sa sakit sa bato, mga pagsubok na hinarap niya habang patuloy na nagbibigay saya sa kanyang mga tagahanga at nagtataguyod ng pamilya. Ang iba naman ay nagtaka kung bumalik ba ang kanyang cancer o kung may kinalaman ang mga paglalakbay niya kamakailan para sa kanyang karera at mga proyekto. Ang totoo, malamang na pinaghalong sakit, pagod sa trabaho, at personal na sakripisyo ang naging dahilan, isang refleksyon ng kanyang dedikasyon sa musika at sa pamilya. Nag-isip ang mga tagahanga hindi dahil sa masamang hangarin, kundi dahil sa pagmamahal sa isang taong nagbigay inspirasyon sa marami mula sa kanyang simpleng simula hanggang sa rurok ng tagumpay. Ang katahimikan sa paligid ng kanyang pagkamatay ay nagpapita ng pangangailangan ng bansa para sa kasagutan at pagtatapos at ng malalim na pagmamahal para sa isang idolong nag-alay ng buhay para sa musika, karera at pamilya. Ilang taon na ang lumipas mula nang pumanaw siya, ngunit ang musika at kwento ni April Boy Regino ay patuloy na bumabalot sa buong Pilipinas, mula sa mga lansangan hanggang sa mga tahanan. Ang mga kanta niya ay walang kupas, kinakanta sa mga bahay, sa mga karaoke bar, at sa puso ng marami, lalo na ng kanyang pamilya na patuloy na nagbigay pugay sa kanyang alaala. Ang kanyang paglalakbay mula sa simpleng simula sa Caloocan, pagtulong sa pamilya bilang batang mga awit, hanggang sa maging jukebox idol ay isang kwento ng tiyaga, sakripisyo at pag-asa. Ang kanyang pakikipaglaban sa sakit, mula sa prostate cancer hanggang sa diabetes, ay nagpatunay na higit pa siya sa isang mang-aawit. Siya ay naging simbolo ng katatagan at pagmamahal ng pamilya. Pinuksan niya ang daan para sa mga artistang naglakas loob na magpakatoo at nakakonekta siya ng malalim sa masa, pati na sa mga batang nangangarap na sumunod sa kanyang yapak. Ang misteryo ng kanyang huling mga araw ay nananatili, ngunit ang kanyang nayambag bilang ama, asawa at idolo ay hindi matatawaran. Ang boses, diwa at pamana ni April Boy Regino, kasama ang pagmamahal ng kanyang pamilya at tagahanga, ay mananatili sa maraming henerasyon.
magpakailanman siyang isang tunay na idolo ng Pilipino, sa entablado man o sa tahanan.